Sa pagpapatuloy ng kwento, nakarating na si Jinho sa elevator na maghahatid sa kanya sa ikalawang palapag. Sinabi ni Jinho na halos malate siya sa kanyang flight. Ito ay dahil nagpupumilit si Kwon Noe na maglaro pa sila ng ilang beses ng Go, kahit ilang oras na silang naglalaro. Tinitiyak ni Kwon Noe kay Jinho na magiging maayos lang siya at sinabihan na huwag siyang mag-alala masyado. Nagpahayag siya ng kumpiyansa na magiging maayos lang si Jinho kahit saan man siya magpunta. Ang Frost Queen ay humanga sa artificial na isla na nilikha ng mga tao. Nakarating sila sa dimensional elevator kung saan sila ay sinalubong ng isang miyembro ng asosasyon, na nagbabala sa kanila tungkol sa mga pag-iingat na kailangan nilang gawin sa ikalawang palapag sa frontier. Sinabihan ng miyembro ng association si Jinho na siya ay maninirahan sa Ryuan Empire, at dapat niyang iwasang harapin ang mga makapangyarihang maharlika. Bukod pa rito, dapat din mag-ingat sa mga fiend at iba pang manlalaro na sinasamantala ang lugar sa labas ng jurisdiction ng association, na gumagawa ng mga krimen. Nagpasalamat si Jinho sa member ng association para sa payong iyon. Pagpasok ni Jinho sa elevator, sinabihan siya ng member ng association ng good luck. Pinindot ni Jinho ang second floor button at mabilis itong umakyat. Napansin ni Jinho na maraming elevator at napagtanto na ito ang dahilan kung bakit nagawang iwasan ng mga fiend ang asosasyon. Medyo natakot si Frost pagdating sa ikalawang palapag. Pagdating sa ikalawang palapag, sa frontier, ang titulong Bringer of Spring ni Jinho ay na-activate, na nagpapataas ng kanyang mga istatistika ng 30. Tuwang-tuwa si Jinho nang malaman na mas maraming magic power sa ikalawang palapag kaysa sa Earth. Ang mga tao dito ay nag-aabang upang mag-recruit ng mga bagong dating, at ang isa sa kanila ay napansin si Jinho na tuwang-tuwa, sa pag-aakala niya na siya ay isang newbie na hunter. Dumating ang isang miyembro ng kanilang guild at tinanong kung ano ang nangyayaring pagtitipon doon, at nakilala si Jinho bilang ang hunter na pinag-uusapan ng lahat sa Earth. Nagmamadali siyang i-recruit si Jinho at ipinagpapalagay niya, na lahat ay nag-aabang upang i-recruit siya. Maya-maya, dumating na si Yuna at nag-anunsyo na siya na ang mag-recruit kay Jinho. Habang namamangha si Jinho sa paligid, pinagalitan siya ni Frost dahil sa pagiging tanga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya si Yuna at tinawag niya ito. Nabanggit ni Yuna na malapit na sa deadline ang pagdating ni Jinho, at mananalo sana siya sa taya kung nalate pa siya ng ilang araw. Humingi ng tawad si Jinho at sinabing hindi siya magpapatalo. Tinanong ni Yuna kung may anumang issue si Jinho sa language barrier dito, pero ipinaliwanag ni Jinho na siya ang unang taong nakausap pa niya. Tumawa si Yuna at sinabing tuturuan si Jinho ng ilang bagay, at nagyaya na sumama sa kanya. Dinala ni Yuna si Jinho sa isang cafe na tanging mga mahaharlika lamang ang pinapapasok, at humanga si Jinho sa pagiging exclusive ng lugar. Inihayag ni Yuna na siya ay isang baroness, isang miyembro ng pamilya ng isang baron, at nagulat si Jinho na siya ay isang maharlika. Inihingi ni Yuna ang unang impresyon ni Jinho sa frontier, at sinabi ni Jinho na nararamdaman niya ang pagkakaiba nito sa Earth. Nagtanong rin si Yuna tungkol sa kape, at sinabi ni Jinho na parang sa Earth ang lasa. Nagsalita si Yuna ng ilang bagay tungkol sa Earth. Nagtanong si Yuna kung ano ang mangyayari kung hindi napigilan ng sangkatauhan ang mga gate 30 taon na ang nakakaraan, at kung hindi nila nagawang labanan ang mga halimaw. Sumagot si Jinho na hindi ito magiging kaaya-aya. Ipinaliwanag ni Yuna na talagang nangyari iyon sa frontier 1,000 taon na ang nakalilipas, kung saan hindi mabilang na mga gate ang hindi napigilan, at minsang nalipol ang sangkatauhan. Binanggit ni Yuna na ang lahat ng mga gate ay nawala na mula sa frontier, pero may ilang mga halimaw ang nakalabas noon at nananatili pa rin dahil sa kanilang pagpaparami. Habang malalim ang pag-iisip ni Jinho, pinaalalahanan siya ni Yuna sa autograph na hiniling niya kay Spectre. At inilabas ito ni Jinho at ibinigay sa kanya. Natuwa si Yuna at nagpasalamat sa kanya at ibinigay ang isang sulat. Nagtanong si Jinho kung confession letter ba ito. Umiling si Yuna at sinabing ito ay isang regalo na ipinangako niya para sa pagkapanalo sa taya, isang sulat ng rekomendasyon. Ipinaliwanag niya na ang sulat ay magpapahintulot sa kanya na makakain kasama si Viscount Po sa Maldiva Territory, at posibleng makatanggap ng quest mula sa kanya. Pinanggit din ni Yuna na ang pagkumpleto ng mga kahilingan mula sa mga lokal na mamayan ay haantong sa pagbibigay nila ng gantimpala at ang pagiging malapit sa mga maharlika,
na mahalaga para sa mas maganda pa na mga gantimpala. Tinutukoy din ni Yuna na ang mga teleportation gate ay ang pinakamadaling paraan upang maglakbay sa pagitan ng mga lungsod, ngunit maaaring hindi niya magamit ang mga ito. Nagtanong si Jinho kung bakit hindi niya magagamit ang teleport gate, at sinabihan siya ni Yuna na tingnan ang window ng kanyang status, at nakikita ang kanyang status bilang turista na magpapahintulot sa kanya na manatili muna sa mundong ito sa loob ng 70 araw. Sinabi ni Yuna na ang pagkumpleto ng mga quest at pagkuha ng identification card mula sa The Adventurers Guild, ay maaaring magpaalis sa kanyang pagkainip upang manatili dito ng matagal. Habang papaalis si Jinho, binalaan siya ni Yuna na mag-ingat sa ibang mga manlalaro at binigyan siya ng mapa ng Empire at isang guidebook na exclusive sa kanilang mga miyembro ng guild. Ipinahayag ni Jinho ang kanyang pasasalamat, ngunit kinwestiyon niya ito kung nararapat bang ibigay ang gayong mga resources sa isang tagalabas na tulad niya. Sinabi sa kanya ni Yuna na mag-level up at sinabing may magandang kapalit dapat ito sa kanya, saka siya umalis. Inihambing ni Frost si Yuna sa isang fox, at ikinumpara naman ni Jinho si Yuna sa mga pusa o aso. At nagpahayag dito ng pagkadismaya si Frost sa kakulangan ng kaalaman ni Jinho pagdating sa mga babae. Iminungkahi ni Jinho na maghanap sila ng matutuluyan sa Galleon dahil mananatili muna sila dito. Inirekomenda ni Frost ang marangyang Shangri-La Hotel, pero pinili ni Jinho ang luma at mura lang, na ikinadismaya ng Frost Queen. Sinabi ni Jinho na kailangan niya muna ng mga impormasyon mula sa mga tao. Samantala, isang grupo ng mga magnanakaw ang hinaharas ang isang tao, na pinamumunuan ng nagngangalang Ply. Pinagtawanan ni Ply ang biktima dahil sa pagpunta niya sa frontier na may mababang kasanayan, at matapos itong bugbugin, kinuha nila ang kanyang mga ginto. At natuwa si Ply sa naging resulta. Sa pagpasok nila Jinho sa establishmento, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay nasa isang tavern ng laro at napagtanto na ang mga manlalaro mula sa Earth ay kabilang sa mga adventurer ng ikalawang palapag. Napansin niya na ang tanging paraan upang makilala ang mga ito ay sa pamamagitan ng katotohanan, na ang mga manlalaro ay may suot na vites sa kanilang mga kamay. Pagkaupo ay umorder si Jinho ng pinakamasarap na pagkain at inumin. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng server na kailangan niyang magbayad muna at nagkakahalaga ito ng 51 copper. Naalala ang payo ni Yuna na ang isang copper ay katumbas ng $1 at ang 100 copper ay katumbas ng isang silver at ang 100 silver ay katumbas ng isang ginto. Nagkunwaring naguguluhan si Jinho at naglabas ng isang bag ng ginto, na naging dahilan upang mag-ulat ang server. Kumuha ito ng isang ginto at iniabot ang sukli. Sinabi ng server kay Jinho na mag-ingat sa pagpapakita ng ganoong kalaking pera sa publiko, dahil maaari itong magdala sa kanya ng panganib. Ipinagpalagay ni Frost na ipinapakita niya lamang ang kanyang kayamanan, at ipinaliwanag ni Jinho na ang mga taong may maraming pera ay madalas na nakakaakit ng mga langaw. Tatlong individual ang lumapit kay Jinho at hiniling na makipag-usap sa kanya. Sumunod naman si Jinho at sinundan sila sa isang eskinita, gayunpaman, mabilis na natakot ang pinuno dahil madaling tinalo ni Jinho ang kanyang mga kasama. Hiniling ni Jinho na lumuhod sila at ihayag ang lokasyon ng kanilang boss. Nalaman ni Jinho na ang kanilang boss ay nagngangalang Ply, at makikita iyon sa pasugalan. Pagkatapos ay pumunta si Jinho sa gambling house, na naalala na si Ply ay kasangkot sa lahat ng aktibidad na may kinalaman sa entertainment sa Galleon at nakikipagnegosyo sa mga maharlika, at may impormasyon tungkol sa kanila. Umupo si Jinho sa isa sa mga mesa ng pasugalan, napansin ng isang lalaki na nagngangalang Fear ang presensya ni Jinho, at sinabi na hindi pa niya nakikilala siya. Sinabi naman ni Jinho, na kararating lamang niya sa Galleon. Kinutya siya ni Fear dahil dumiretso siya sa gambling house, at sinabing ito ang pagkakamali na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Nagtanong siya kung kakayanin ba ni Jinho ang mataas na pusta, na kumpiyansa namang sinagot ni Jinho na kaya niya. Sa pagsisimula ng laro, mabilis na napagtanto ni Fear na natatalo siya kay Jinho, sa kabila ng pag-iisip niya na siya ay isang baguhan lamang. Nagpatuloy sila ng ilang oras, at hindi makapaniwala si Fear na kayang talunin siya ng isang baguhan, at iniisip niyang isa siyang propesyonal na manlalaro ng pagsusugal. Pero lingid sa kanyang kaalaman, si Frost ay palihim na tumitingin sa mga baraha. Pinagmamasdan ni Ply ang eksena, at nabigla siya dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nalugi si Fear.
Iniisip ng kanyang mga subordinate na siya ay sobrang mahusay at sanay. Agad niyang inutusan ang kanyang mga subordinate na dalhin si Jinho sa kanya, at matapos ang patuloy na pagkatalo, sa huli ay sinenyasan niya ang dealer na dayain ang laro. Gayunpaman, binalaan ni Frost si Jinho tungkol sa mga taktika ng pandaraya na gagawin ng dealer. Pero hindi na nagulat si Jinho at nagpas siyang aalis na dala ang kanyang mga napanalunan, at sinabing nakakahiya kung matatalo siya sa mga ito. Biglang may lumapit na lalaki kay Jinho at sinabing gusto siyang makilala ng boss nila sa taas. Pumayag si Jinho na makipagkita sa boss nila. At pagdating, ibinunyag ni Fly kay Jinho ang kanyang dahilan sa pagpayag sa mga manlalaro na manloko sa kanyang bahay pasugalan. Tiwala si Fly sa kanyang kakayahang maibabalik niya ang kanyang pera. Alam rin ni Fly ang katanyagan ni Jinho at tinawag siyang si Player So Jinho. Isinasaad ni Fly kay Jinho na may kontrol siya sa entertainment industry sa Galleon at may malalakas na koneksyon sa mga maharlika. Sinabi ni Fly na gaano man kalakas ang mga manlalaro, sila ay mga tagalabas lamang mula sa ibang mundo na hindi kayang labanan ang mga maharlika.